And special episode 30 to 55, 30 to 56, and 30 to 57. Ngayon, ang tanungin natin ito, no? Yung deck na ito. Kung ano ba yung nakikita niyang mga pag-uugali, no? Na dapat panatilihin at dapat kalimutan, iwaksi, palitan, di ba? Para maibsan yung sitwasyon ninyo sa buhay. Dahil lahat naman ng nangyayari sa buhay natin is resulta ng mga choices natin noon. So, ibig sabihin, may mga choice tayong tama, may mga choice din tayong mali. So, yung tama, nagbe-benefit ng positive. Yung mga choices natin na mali, then you acquire negative results. So, kung ikaw yung tipo ng tao na ang dami mong nagawang kasalanan, pero napakakunti ng nagawa mong kabutihan, huwag kang magtaka kung bakit mabigat ang pasok at ang daloy ng swerte sa buhay mo. Okay? Una, di ba? Sinasabi ko swerte, yung luck talaga. Pangalawa, nightmare, di ba? And pangatlo, Diyos ko, ayan na barang. Okay. Di ba? Alam nyo, no, kung sasabihin nyo sa iba dyan na hindi ako legit, no, bakit lumalabas sa baraha yung lahat-lahat na dapat sabihin at ipaalam sa inyo? Okay? So, ito na yun, di ba? Na-discuss natin sa daily episode, tignan nyo. So, ibig sabihin, wala naman tao na hindi naghangad na magkaroon ng swerte sa pag-ibig, sa pera, sa negosyo, sa trabaho, sa komunidad, sa mga anak, sa mga magulang, kapatid, at kahit saan, di ba? Lahat naman tayo naghangad na ipaglaban sa tingin natin yung mga bagay na para sa atin, no? Kung ikaw yung tipo ng legal wife na gusto mo ipaglaban yung husband mo, no? Nandoon yun. Kasi mahal mo eh. Lalong-lalo na if you have been together for more than 3 years or so, and then depende sa sitwasyon ninyo, mapalibin, mapaboyfriend, no? Mapapamilya mo. May mga ganun eh. So, kaya ka nga nagkakaroon ng mga sacrifices. Kaya ka nagkakaroon ng mga desisyon na ginagawa mo. Yung pangalawang baraha is your nightmare. So, ibig sabihin, posible na sa mata ng ibang tao, maswerte ka. No? Pero, ikaw lang ang tanging nakakaalam na minsan yung swerteng ito hindi galing sa'yo, kundi galing sa isang tao na lubos kang minamahal. Kaya sa sobra niyang mahal, lahat ng gusto mo, binibigay niya. And then, it turns out na niluloko mo lang yung taong nagmamahal sa'yo. So, di ba? Dumating ang panahon na booking ka. Iniwanan ka. Di ba naging nightmare mo? Kasi wala na yung taong mag-finance sa'yo eh. Aside from giving you everything you want, di ba? Andun pa yung pagmamahal sa'yo, andun pa yung full support sa'yo, andun pa yung lahat-lahat na meron ka nung nandyan pa siya sa tabi mo. Pero nung panahon na umalis na siya sa tabi mo, wala na siya sa tabi mo, eto na, no? Matinding nightmare ang nararamdaman mo. Sa pag-ibig yan. Sa kalarangan naman ng pera, may inutangan ka, di ba? Hindi ka nagbayad. Tago ka ng tago. Di ba sinumpa ka? Binarang ka. Worst, talagang kung ikukulam ikaw, di ba? Yun, example sa pera. Kapag ito naman ay pamilya, agawan ng mana, agawan ng posisyon sa kumpanya, kung ano-ano pa yung issue. Halimbawa, nagnakaw ikaw ng pera. Pinakain mo sa pamilya mo yung pera na galing sa nakaw. Diba?
So, nagkasakit yung pamilya mo. Minsan, bigla na lang, di mo alam, na-aksidente kayo. Yung perang ninakaw mo, kulang pa pampagamot at pang-sustain sa habang buhay. Kung minsan, kawawa. Dahil yung natatamaan is yung mga inosenteng parte ng buhay mo. No? So, yun yung isa ring sumpa at karma mo. Kaso nga lang, nadamay sa karma mo yung mga inosenteng tao. O, ganun na yun. So, kung meron ka man ding, halimbawa, nandun sa punto na parang ang bigat ng katawan mo, no? Kahit anong pagamot mo doon sa doktor, lumipat ka na ibang espesyalista, gumastos ka ng gumastos, inom ka ng inom ng gamot, wala pa rin nangyayari. Ibig sabihin, barang yan. So, kapag nabarang yan, there are specific time frame sa barang. So, halimbawa, sinabi doon ng client na mambabarang na itong taong ito, kung ipabarang ko magkano. Di ba may mga ganun eh. And then, kung ano man yung sasabihin ng mambabarang, depende kung kaya ng client. And then, kapag kaya ng client yon, halimbawa, di ba? So, ibig sabihin, sa specific time na binigay sa kanya yon, halimbawa, sinabi ng mambabarang, o sige, within a week, observe mo, mangyayari yan sa buhay niya. So, nangyari, di ba? And then, ikaw naman, andoon ka na sa punto na nagdududa ka na parang iba na yung takbo, di siyempre, nagpa-ritual ka, di ba? Or nagpa-card read ka. Doon sa reading lumabas na binarang ka. Ayaw mong umamin. Kasi alam mo, kapag inamin mo, alam mong nightmare mo yan kasi ikaw may kasalanan kung bakit ka nabarang, di ba? Magsabi ka man o hindi, makikita sa baraha yon. Kung nasa baraha. Kung nagpaparitual ka or nagpapa-cleansing ka, makikita yun dun. Kung bakit ganyan ang sitwasyon ng buhay mo ngayon. So, hindi mo kailangang i-deny, no? Kasi you have to be prepared all the time. Kapag yung kaharap mo is legit na manghuhula, legit na may panata, wala. Kahit ilang beses kang magsinungaling, mahuhuli at mahuhuli yan. So ngayon, kung meron kang chain of death, ibig sabihin nun yung chain of death is halimbawa yung magulang mo, no, ayaw ng in-laws ng mother mo sa papa mo. So sinumpa sila na hanggang kaapu-apuhan, lahat mamalasin sa pag-ibig. O, di yun na yun. Kung ikaw naman yung tipo ng babae na social climber, alam mo na ang ganda ng samahan ng mag-asawa. Kaso nga lang, sa sobrang taas ng ambisyon mo, at nakikita mo, no, na kaya mong mainganyo isa doon. So, if you are a man, so kaya mo iinganyo yung wife. If you are a lady or a girl, kaya mo iinganyo yung husband, di ba? So, whatever gender that you are in, it goes with the intentions. Ganun ang panata. Nasa intention yun. So, kung gagawin mo talaga na gagamitin mo yung charm mo, no, para maakit siya, at napakagat sa'yo, hindi alam nung asawa, di ba? Na may ginagawa kayo, labag sa kalooban niya, labag sa mata ng iba, labag sa lahat. Hindi dito na, magkakaroon ka ng nightmare mo. Yung kalaban mo mayaman, pinabarang ka. Hindi ka naman niya po pwedeng idiretso. Kasi alam mo, mapapahiya siya, mapapahiya pamilya niya, no? Na masyadong transparent. So, para naman medyo yung tawag nun? Yung parang hindi halata. Discreet. O, barang ka na lang, diba? So, lahat ng binibigay sa'yo ng husband niya or wife niya, mauubos sa pampagamot na hindi rin gagaling. Kasi hindi tama ang ginawa mo at hindi rin tama ang nagawa